gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagita. Ayun na nga po pala. Sa tagal-tagal ng hinaba ng panahon, ngayon ako nakapag-isip ng mga itatawag ko sa viewers. Kaya ito na, ngayon ako mag-intro. What's up mga kakamay? Kamayin mo na lang tayo. At ngayon, ang ating guest po ay isa sa mga Philippine Champion. Walang iba kundi si Zafra. Tapos na nga po, ipe-perform niya po yung iba't ibang Rubiks dito sa harap niya. Pero bago yun, may ilang katanungan lang tayo tatanong sa inyo. So ito na nga, Mike. So sinabi natin kanina, may ilang katanungan lang tayo tatanong tayo sa inyo. So unang-una, ilang taon ka nagsimula para bumuo itong mga puzzle na nasa harap niyo? Nag-start ako noong 2007. I think yan yung panahon na kasikatan ng Rubik's Cube. So, bakit mo nahiligan yung pagbubuo ng mga Rubik's Cube? Actually, noong una, dahil sa mga friends ko, parang trip lang namin na parang gusto na namin mag-pabilisan. Until makasama ako dun sa professional league, which is the WCA. Paliwanag mo naman, Mike, kung ano yung pabilisan. Pabilisan lang. Mag-solve na. Mag-serve lang. Alam ko ano eh. Pwedeng may share mo naman sa akin kung ano yung mga award na natanggap mo and kung anong mga lugar yung napuntahan mo in the Philippines. In total, meron akong 39 medals. Including pyramids, champion, 5x5, second or third place, and 6x6 and 7x7. So yung pinakamalayong lugar na napuntahan mo para makipag-compete sa iba? In Asian Championship sa Japan, tsaka Asian Championship in Taiwan. So ito, yung last na tanong namin. Anong may papayo mo sa mga tao na bago lang nag-interest dito sa Rubik's Cube na gusto nilang matutunan yung iba't ibang pag-solve sa mga different puzzles? Yun, for me, una-una, yung mga maganda kong ma-experience na yung competition. Pero wag nilang iisipin na mabilis si ganito, mabilis si ganyan. So, bakit ako sasali? For me, hindi mo kalaban sila. Ang kalaban mo is yung sarili mo. Kailangan mo i-beat yung record mo na hindi lang dahil, mabilis sila, hindi ko sila kaya mabulit. Hindi ganyan. So, pwede mo rin madadamo yan dahil sa practice. Yan. So, follow-up question ng Mike, no? May mga nagtatanong lang, may mga bubulong lang sa akin. Mahal ka ba? Pero di ko kaya bumitaw at ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. At ngayon naman po, isa-isang ipapaalam ni Mike kung anong mga tawag dito sa puzzle sa harap natin. So, ano pa hinihintay mo, Mike? Take it away! So ngayon meron tayong tinatawag na cube. Then meron tayong fluffy. Then the standard Rubik's Cube, which is the 3x3. Then 2x2x2, 5x5x5, and pyramids. So ito guys, para walang daya talaga, ako mismo magrarample itong mga puzzle na nasa harap ni Mike. So sisimulan ko lang.
So yun ang mga kamay, no? Nakita niyo naman, nabuhulhat ni Mike yung mga puzzle na nasa harap niya. So para lang sa inyong kaalaman, si Mike ang ating former Philippine National Record Holder ng pyramids. So Mike, gaano katagal ka nag-hold nung record? Nag-start ako ma-break yung record ng Philippines noong 2009 until last year, 2018. So, bigyan mo naman ng tips yung mga viewers natin about sa finger tricks, kung paano mag-finger, cube, tsaka sa mga basic pattern. So normally naman sa 3x3, ang normal naman na kailangan practicein is yung notations. Yung sa pag-finger tricks ng bawat algorithm. So basic pa rin talaga na kailangan ma-memorize most of the algorithms para medyo mas makatulong sa time. Then yung execution kasi dun na kailangan talaga na pinag-aaralan. So medyo depende kasi yun kung paano niya i-implement sa pag-solve niya yung execute ng bawat algorithms talaga. So ayun nga mga kamay. Sana may natutunan kayo ngayon sa kalokohan natin na video. At muli, pinapakilala ko sa inyo si Mike Zafra, ang ating former Philippine Champion dito sa Philippines. Salamat Mike! Mga kamay, hanggang sa muli!